Ayan, magre-repair tayo ng mga bungee cord. Mga sirang bungee cord. Ang nire-repair natin guys. Yung mga sirang ganito. So, kailangan natin palitan. Fabricated na handle. So, yan ang ating ganap ngayon, ang ating farm work. Marami kasing mga ganito na basak. So, kailangan ito. Ngayong ang ating pinaka farm works. Medyo malamig ngayon, mahangin. Kahit natirik ang araw. May kuryente ito guys pag ikinabit doon sa kabilang side. May kuryente. Medyo kapos. I-adjust natin yung kanyang bungee. Medyo maiksi yung kanyang bungee cord. Ganito lang yung buhay dito guys. Okay. Kanina medyo mga yung break natin guys. 1 hour, 2 hours from 8 AM. Tapos hanggang nag-message siya ng 9:40. 10. So 2 hours yung ating break. At ito ang pinagawa sa atin. Bali mag-isa lang nga pala akong empleyado dito guys. Mag-asawa yung kasama ko. Tapos ako Pilipino. 400 cows lang yung ginagatasan guys. At once a day na ngayon. Itong May daw yata ang ano nila, dry off. Pero yung oras ng gatasan, meron pa rin, hindi pa rin binago, 5 AM pa rin. Tapos kanina medyo busy kasi nag-ano sila. In-strip nila yung mga baka. Ano silang may mastitis daw. Wala silang mastitis. Ang mag-asawa, kasama ko. Kasi yung lalaki lang ang kasama ko pagka weekdays. Pag babae naman, pag weekend, Sabado, Linggo, yung babae naman. Tapos yung lalaki, day off niya. Tapos pag ako naman mag-day off, sinong dalawang mag-asawa yung magkagatas. So testing guys kung aabot ba. Testing natin sa kabila. Sa kabilang side ng poste. So ganito lang guys ang trabaho dito sa New Zealand. Ayan, abot na. Medyo mahigpit pero mas mabuti kaysa wala. Itong isa, maiksi talaga. So kailangan natin siyang dugtungan. So yan lang guys. Kung may share ko sa inyo ngayon, magre-repair ako ng mga bungee cord dito sa mga paddock. Marami kasing sira na bungee cord. Ito lang yung service ko guys. So wheeler, tapos dala ko yung timba. Medyo mahirap magmotor. Ito guys. Ito yung ating pinalitan. Ito medyo masikip pa rin pero sa kanina adjust ko lang.
So yan lang guys ang may share ko sa inyo sa mga kababayan natin dyan na nagpaplanong magtrabaho dito sa New Zealand sa dairy farm para magkaroon kayo ng idea kung anong trabaho ang dadatnan nyo dito. Ito napakatahimik at malamig pag humahangin, pero pag walang hangin, mainit dahil yan. Ito ang ating service, two-wheeler. Normally, yan ang service pag nagkakausin ako. Medyo mahirap magmotor dito guys kasi maraming bato tapos masyadong lubak. Tapos ang daming padak dito na hili. So yan lang muna guys ang share ko sa inyo sa video na to. Maraming salamat sa mga nanonood at sa nag-comment na nagtatanong ng hiring dito sa farm na pinagtatrabahoan ko. Maliit lang kasi yung farm na to, 400 cows lang. Kung tutuusin yung 3 tao, sakto na yun. So, walang hiring. Sa mga gustong mag-apply, hanapin nyo na lang yung Facebook page ng The Region. Yan ang agency na na agency dito sa New Zealand na nag-hire ng sa dairy farm. Kahit anong lahi, pwede doon na nila. So yun lang mga kabayan, i-search nyo na lang Facebook page ng The Region. Kung may certificate kayo ng dairy farm, sigurado ako na makakarating din kayo dito. Pero medyo medyo hintay lang kasi sa ngayon iba na kasi yung style. Marami nang pumupunta dito ng mga nag-aaral, yung mga 20 years old above, mga 20 to 30 years old. Nandito sila nag-aaral ng sa ng dairy farm, nag-i-enroll sila. Ayun po kung mga ilang weeks yun o ilang months. Tapos pagkatapos nila doon sa na yun, sa training, parang training lang siya So, saka sila maghahanap ng papasukan nila. So nandito na sila. Mas advantage kasi pag nandito ka na tapos mag-a-apply ka, mas madali kang ma-hire. So, pero kung may certificate naman kayo ng dairy farm, 100% naman makakarating kayo dito. Basta may experience kayo, 2 years above. 100% yun makakarating kayo. The Region, hanapin nyo lang yung Facebook page nila at tsagaan nyo lang, hintayin nyo lang pag naka-apply na kayo doon. So, yun lang may share ko sa inyo. Bye-bye. God bless.